Good day guys! Noong mga nakaraang mga buwan, pumunta kami ng Maynila para mamasyal. At ang isa sa aming napiling lugar na gustong balikan ay ang Intramuros. Welcome, Manila! Pagdating sa airport, nagbiyahe kami papunta sa aming hotel, malapit sa Makati. Mga almost 6 years din since ang last na balik ko dito sa Maynila. That's why manghang-mangha ako sa aking mga nakikitang pagbabago. Kasi sa TV ko lang at saka sa internet ko lang nakikita. May halong excitement at stress dahil sa traffic. Pero okay lang yon. Kasi grabe, napuno ang mata ko sa mga malahiganting building na nakatayo dito. Tara, samahan nyo kami sa aming journey dito sa Maynila. So mula kung saan kami nakastay, kumuha kami ng angkas. Ito na, first time ko ito maka-experience maging OBR. At dito pa sa Maynila. Dito kasi sa Maynila, perfect ang angkas para iwas traffic at mabilis kang makarating sa iyong patutunguhan. Sa wakas, nakarating na rin kami ng Intramuros at dito kami mismo bumaba sa tapat ng Manila Cathedral. Welcome, the Minor Basilica and Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, or commonly known as Manila Cathedral. Ang Manila Cathedral ay makikita mismo sa loob ng Intramuros, ang historic wall ng Maynila. Ang simbahang ito ay dedicated to the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, the principal patroness of the country. Di ba ang ganda? Parang nasa Europa ka lang. Pagkatapos naming mag-picture taking dito, tumungo na kami sa Fort Santiago. Kita? Parang blast from the past? Yung mga taong nakasuot uniforme, sila yung nagbabantay dito sa Fort Santiago. Ito na, nagbayad na kami ng entrance namin. Kita nyo, ang mura? Sa halagang 75 pesos, mawitness mo na ang ganda at historya ng Pilipinas. Ang sarap ng feeling maging isang turista sa sarili nating bayan. Sa loob ng Fort Santiago, may maraming coffee shop at mga souvenir shops. Pero ano nga ba ang Fort Santiago noong unang panahon? Ang Fort Santiago, built in 1571, is a citadel built by Spanish navigator and governor Miguel Lopez de Legazpi for the newly established city of Manila. At dito mismo sa Intramuros, the fort is one of the most important historical sites in Manila. That's why maraming turista ang pumupunta dito. Tara, samahan nyo kami sa aming pag-iikot dito sa Fort Santiago. Iyan ang gate ng Fort Santiago. Sa ngayon, ang Fort Santiago is a bastions and prisons dungeons of criminals used by the Spanish official, is now part of the historical park, which also includes Plaza Moriones and several ruins. At marami ring park houses na well-preserved legacies from the Spanish colonial period, including memorabilia of Jose Rizal at the Rizal Shrine, a replica of his ancestral house in Laguna Province. At sa aming paglalakad, umabot kami hanggang dito. At dito banda, makikita ang Binondo skyline. Di ba ang ganda? Biglang naalala ko yung Saigon River nang pumunta kami sa Ho Chi Minh. At dito na part ng Fort Santiago, makikita yung Jones Bridge. Tara, samahan nyo kami. Papasok tayo ng dungeon. Dito mo makikita yung struggle at paghihirap ng bawat sundalo kapag may gyera. Dito makikita yung mga prisoners of war at kung ano-ano pa. Yun kung bakit may kasabihan
na nobody wins in war. Lahat tayo talo. At sana, wala ng gyera para lahat tayo mamubuhay ng payapa. So guys, hanggang dito na lang yung aming pag-iikot at nag-decide na kaming umuwi sa aming hotel. Hanggang sa susunod namin na paglalakbay. Thank you for watching! For more travel videos, please like and follow Spoozy68 and Lagout Anishe!